Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Tinangka umanong i-blackmail ng kampo ni Zaldico si Pangulong Marcos kung hindi nito pipigilan ang pagkansela sa kanyang pasaporte. Iyan ang inilahad mismo ng Pangulo sa bago nitong video message. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na tinangka umano siyang i-blackmail ng abogado ni Zaldico sa gitna ng pagkakadawit nito sa malawakang anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, lumapit sa kanila ang abogado ni Ko at nagbanta na maglalabas pa ng karagdagang video laban sa administrasyon kung hindi niya pipigilan ang kanselasyon ng pasaporte ng kliyente nito. Giit ni Marcos, hindi siya magpapadala sa anumang pananakot at mananatili ang paghabol sa mga sangkot sa katiwalian. Linapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Pagdidiin pa ng Pangulo, puro kasinungalingan lang naman ang laman ng Facebook videos ni Ko. Sa videos, inakusahan ni Ko ang Pangulo at kanyang anak na kongresistang si Sandro Marcos ng bilyong-bilyong pisong insertion sa pambansang budget. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Sa pahayag ng Presidential Son, pinasinungalingan niya ang alegasyon ni Ko at sinabing gusto lang pabagsakin ni Ko ang pamahalaan para maabsuelto siya sa kanyang mga kaso. Mabilis namang pinabulaanan ng kampo ni Ko ang pahayag ng Pangulo. Sa mensahe ni Attorney Roy Rondain sa media, sinabi niyang hindi ito totoo. Hindi anya siya nakikipag-ugnayan sa gobyerno para i-negotiate ang cancellation ng passport ni Ko. Wala rin anya siyang control sa release ng videos ng kliyente. Samantala, iniulat din ng Pangulo na may 2 bagong freeze order ang inilabas ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa mga ari-arian ni Ko at ibang dawit sa flood control scandal. Umabot anya sa 12 billion pesos ang halaga ng mga ari-ariang na-freeze, kabilang dyan ang 4 billion pesos na halaga ng air assets ni Ko, bank accounts, insurance policies, motor vehicles, real properties, at e-wallet accounts. Bukod dito, inanunsyo ng Pangulo na ang Independent Commission for Infrastructure at DPWH ay magsusumite ng ebidensya sa Ombudsman para irekomenda ang pagsasampa ng mga kasong plunder, graft, bribery at conflict of interest laban sa 8 kongresista na umano'y may pagmamayari ng mga construction company na nakakakuha ng proyekto sa DPWH. Sa hiwalay na pahayag ni ICI Chairman Andres Reyes, pinangalanan ng mga kongresistang pinaniniwalaan nilang naging kontraktor ng ilang proyekto ng pamahalaan. Isa na dyan si Ko, Representatives Edwin Garjola, Representative James Ang Jr., Hernie Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas, at Noel Rivera. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Isa na namang opisyal ng DPWH Mimaropa na sangkot umano sa korupsyon sa flood control sa Oriental Mindoro ang nasa kote ng mga otoridad. Narito ang report. Arestado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isa pang opisyal ng DPWH na sangkot umano sa 300 billion peso anomaly sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ito ay si Engineer Montrexis Tamayo, Officer in Charge, Chief ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa. Ayon sa CIDG, arestado si Tamayo sa NAIA Terminal 3 matapos lumapag sakay sa biyahe pa Middle East. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, una raw na-monitor si Tamayo sa Jordan, ngunit kalaunan ay nakumpirmang mula siya sa Israel bago bumalik sa bansa. 2 non-bailable arrest warrants ang inihain ng CIDG mula sa ibinaba ng Sandigan Bayan, malversation through falsification at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Si Engineer Tamayo ang ikapitong akusado sa flood control na naaresto simula noong nakaraang linggo, kung saan nauna ng sumuko o naaresto sina Gerald Pacanan, ang Regional Director ng Mimaropa, Jean Ryan Alurin Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Felizardo Sevare Casuno at Lerma Caico na pawang mga taga-DPWH Mimaropa rin. Kasama si Tamayo sa 16 na akusado, kabilang si resigned Congressman Zaldico. Matatandaan nitong linggo nang maaresto ng NBI si Engineer Dennis Abagon, ang Quality Assurance and Hydrology Division Chief ng DPWH Mimaropa sa Quezon City. Nahuli si Abagon sa bahay ng Vice Mayor ng Bansud Oriental, Mindoro. Sinabi naman ni Vice Mayor Alma Mirano na halos 5 buwan pa lamang itong nakaupo bilang Vice Mayor, negosyante noon at hindi politiko. Alam daw nito na taga DPWH ang umuupa sa kanyang bahay sa Quezon City mula pa noong 2024. Ngunit ang kausap daw nito sa pag-upa ay isang Joey Briones, bagamat nakalagda naman daw ang naarestong si Abagon sa lease contract. Katunayan, nakipagtulangan pa raw si Vice Mayor Mirano sa NBI para matugis si Abagon. Samantala, nagpiyansa naman ang isa pang naaresto na si Juliet Calvo na DPWH Mimaropa sa halagang 90,000 pesos sa kasong graft. Gayunman, non-bailable naman ang kaso pa nitong malversation. Sa iba pang mabibilis na balita, Bagyong Verbena, isa ng severe tropical storm habang papalabas ng PAR. Apektadong pamilya, umabot na sa halos 79,000. 807,000 pesos na halaga ng marijuana natagpuan sa loob ng stuffed toy na labubo ng Bureau of Customs. At sa part 3 ng Michelin Guide Special, tikman natin ang mga sikat na Spanish cuisine ng Origin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.